Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan, kahulugan ng mga piling salitang ginamit sa akda. Ikalawa, ang akda na batay sa pananaliksik ni Dr. Antonio Hila, ang musika ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga Kastila. Ikatlo, mga mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa akda. Narito na ang unang bahagi ng video na ito, ang talasalitaan, mga kahulugan ng salita na ginamit sa akda. Unang bilang, dalisay, tunay at hindi halo sa anumang bagay, taos-puso at walang bahid ng pagkukunwari, totoo, busilak o tapat ang intensyon. Ikalawang salita, dalit, isang awit ng papuri, luwalhati, kaligayahan o pasasalamat, karaniwang para sa Diyos sapagkat nagpapakita, nagpaparating o nagpapadama ng pagdakila at pagsamba. Ikatlong salita, hinirang, pinili o itinalaga mula sa isang pangkat para sa isang layunin at binigyan ng responsibilidad o karangalan matapos ang masusing pagpapasya. Ikaapat, luwalhati o pagluwalhati, papuri, kadakilaan o pagkadakila at nagpaparangal na nakikita o nadarama ng mga tao na karaniwang para sa Diyos. Ikalima, magiliw, mapagkalinga at bukas palad sa pagtanggap at pag-aalaga na may pagmamahal at kabaitan sa pakikitungo sa iba. Ika-anim, manlulupig, isang taong nagtagumpay at nagpasuko sa iba gamit ang lakas o karahasan upang masakop at mapailalim sa kanyang kapangyarihan. Ikapito, masamyo, kakayahang makaramdam o makaamoy ng iba't ibang uri ng pabango o amoy at mapansin ang presensya ng isang bagay sa pamamagitan ng pang-amoy. Ikawalo, nilalangit, dinadakila, hinahanga ang lubos o maaaring iniibig. Ikasyam, pinupuon, sinasamba o pinapanginoon, binibigyan pugay o lubos na iginagalang o pinahahalagahan. Ikasampo, revolusyon, himagsikan o panghihimagsik, tumutukoy sa pag-aalsa o pagre-rebelde ng taong bayan laban sa pamahalaan dahil sa pagtutol o pagtanggi sa pamamalakad ng mga otoridad o mga may katungkulan. Iyong napakinggan ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Dumako tayo sa mga pananaliksik na isinagawa ni Dr. Antonio Hila, ang musika ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga Kastila. Narito ang salaysay ng sanaysay ng pananaliksik ni Dr. Antonio Hila, ang musika ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga Kastila. Si Dr. Antonio C. Hila ay kilalang musikero, historiador at mahusay na kritiko. Nagtapos siya sa Universidad ng Santo Tomas at full professor sa Department of History ng De La Salle University at nanungkulan bilang Remedios Bosch Jimenez Chair in Music Studies. Siya ang Public Relations Officer ng the National Music Competitions for Young Artists. Noong Hunyo 13, 2009 ay nagbigay si Dr. Antonio Hila ng lecture na pinamagatang Philippine Music, a Historical Overview sa University of Hawaii bilang bahagi ng pagdiriwang kaugnay ng musikang Pilipino. Nakapagsulat siya ng mga aklat kaugnay sa musika tulad ng Music and History,
History in Music na tumatalakay sa kasaysayan ng musika sa bansa sa panahon ng pananakop ng mga Kastila at mga Amerikano. Binigyang diin ni Dr. Antonio Hila sa kanyang papel na ang musika, tulad ng kasaysayan, ay isang proseso na nagpapakita ng imahe ng tao sa isang partikular na panahon. Tulad ng ibang sining, ipinapakita nito ang kaluluwa ng tao at naglalantad ng mga tiyak na katangian ng emosyon at pangunawa ng tao sa isang time frame. Sa panahon ng rebolusyon, hindi lamang itak at bala ang hawak ng mga nag-aaklas, kundi musika at iba pang anyo ng sining. Ang musika ng mga Pilipino sa panahon ng rebolusyon ay hango sa kanilang mga karanasan at sa impluwensya ng 3 siglong pananakop ng mga Kastila, kung kaya matatagpuan ang mga ito sa anyo ng marcha, danza habanera, kondiman o paso doble. Ang mga makabayang marcha ay nilikha para magkaroon ng inspirasyon ang mga revolusyonaryo sa pakikibaka at nauuri ito sa dalawa, ang Jubilant Military March na masigla at ang malungkot na marcha funebre para sa napatay sa laban. Si Julio Nakpil ay nakalikha ng maraming komposisyon na nagpapakita ng kadakilaan at katapangan ng mga revolusyonaryo. Ilan sa nalikha niya ay ang pamitinan na ang ibig sabihin ay taguan, ang mga remontados o rebelde o biyak na bato, isang paso doble kaugnay ng pakikipagkasundo ni na Aguinaldo sa biyak na bato noong 1897 at ang Pasig Pantayanin na nilikha niya nang tumira siya sa Pasig. Sinakpil rin ang lumikha ng marangal na dalit ng Katagalugan na ipinagawa sa kanya ni Andres Bonifacio na ayon kay Professor Felipe de Leon ay siya sanang pambansang awit ng Pilipinas kung hindi napaslang ang Supremo. Nakalagay sa komposisyong ito ang salitang Himno Nasyonal at nalikha sa Balara noong Nobyembre 1896. Ayon kay Hila, hindi siya naniniwala na tinanggihan ni Aguinaldo ang likhang awit na ito ni Nakpil bilang pambansang awit dahil walang dokumentong nagpapatunay na narinig ito ni Aguinaldo at napatugtog sa alinmang pagkakataon pagkatapos mamatay ni Bonifacio. Dagdag pa, ayon kay Hila, ang anthem ni Nakpil ay ganito ang sinasabi: Mabuhay, mabuhay, yaong kalayaan, kalayaan at pasulungin ang purit kabanalan, Kastila'y mailing ng Katagalugan, at ngayoy ipagwagi ang kahusayan. Tinugtog bilang symphony ang piyesa noong Disyembre 30, 1904 ng 170 musikero bilang paggunita sa 8 taong anibersaryo ng kamatayan ni Rizal. Tinugtog din ito ng Manila Symphony Orchestra noong 1931 sa pagkumpas ni Dr. Alexander Lipay. Tinalakay din ni Dr. Hila ang Marcha Nacional ni Julian Felipe na naimpluwensyahan ng Royal March ng Espanya. 10 beses niya itong ipinarinig kay Aguinaldo at sa mga general nito noong Hunyo 11, 1898 bago malugod na tinanggap at inaprubahan ayon mismo kay Julian Felipe. Ayon kay Hila, naniniwala siyang hindi sinabi ni Julian Felipe kay Aguinaldo na may bahagi ng pambansang awit na hango sa Royal March ng Spain at naniniwala siyang
Wala sino man sa mga unang nakarinig ang nakapansin nito dahil kailangan na ang awit para sa 12 ng Hunyo 1898. Sabi ni Hila, ironically, Felipe had actually glorified the anthem of the enemy of the revolution and our national anthem that was played while the Philippine flag was being raised to signify our independence from the said enemy, Mother Spain. Ang lirikong awit ay 1899, sinulat ni Jose Palma at pinamagatang Filipinas, na unang nalathala sa pahayagang La Independencia na ang nagtatag ay si Antonio Luna. Napansin din ng ibang composer na may impluensya ng French anthem ang national anthem ni Felipe, ngunit para kay Antonio Hila, ito ay aksidente lamang o hindi sinasadya. Narito ang liriko ng awit na ngayon ay may pamagat na Lupang Hinirang na si Julian Felipe rin ang nagsalin sa wikang Tagalog. Lupang Hinirang, bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mang-aapi ang mamatay ng dahil sa iyo. Ang iba pang awit ng revolusyonaryo na kilala noong 1898 ay ang Alerta Katipunan, na nagsasabing ang mga revolusyonaryo ay dapat palaging maging handa, ganoon din ang alerta voluntaryo na nasusulat sa Kastila. Naging tanyag din ang kundimang Joselinang Baliwag sapagkat ang awit ay nagpapasilakbo ng kanilang dugo, nagbibigay tapang at lakas, nagpapaalala sa mahal sa buhay ng mga revolusyonaryo at nakapupukaw ng damdamin upang ipaglaban ang katwiran, ipaglaban ang inang bayan at sariling lahi. Ito ay mula sa Molina 1940. Hindi batid kung sino ang sumulat ng awit, ngunit narito ang orihinal na liriko sa lumang Tagalog. Pinupuong sinta, niring kaluluwa, nakakawangis mo'y mabangong sampaga, dalisay sa linis, dakila sa ganda, matimyas na bukal ng madlang ligaya, edeng maligayang kinaluklukan ng galak at tuwang katamis-tamisan, hadakang maningning na ang matunghayay, masamyong bulaklak agad sumisikal. Pinananaligan ni ring aking dibdib, na sa paglalayag sa dagat ng sakit, di mo babayaang malunod sa hapis. Sa pagkabagabag ko'y ikaw ang sasagip. Ikaw na nga ang lunas sa aking dalita, tanging magliligtas sa niluha-luha. Bunying binibining sinuku ang kusa, niring katawuhang nangayupapa. Tatanggapin ang aking wagas na pag-ibig, marubdob na ningas na taglay sa dibdib. Sa buhay na ito'y walang nilalangit, kung hindi ikaw lamang ilaw niring isip. At sa kawakasay ang kapamanhikan, tumbasan mo yaring pagsintang dalisay, alalahanin mong kung di kahabagan,
iyong lalasunin ang abakong buhay. Acrostic na nabubuo sa unang letra ng bawat taludtod ang pangalang Pepita na patungkol sa palayaw ng isang magandang dalagang nagngangalang Josefa Tiongson Elara mula sa Baliwag, Bulacan. Ang liriko ng awit na alay sa dalagang si Pepita ay naging metapora ng pagmamahal sa bayan. Narito naman ang liriko ng Alerta Katipunan. Alerta Katipunan. Alerta Katipunan. Sa bundok ang tahanan, doon mararanasan ang hirap ng katawan. Walang unan, walang kumot, walang banig sa pagtulog, inuunan pa ay ang gulok, abansing katakot-takot. Alerta Katipunan, bathin ang kahirapan, pag-ibayuhin ang tapang, kahit mamatay sa laban. Layo natin ay itaguyod, bayay tubusin at itampok, hayo na tayo'y makipaghamok, abansing katakot-takot. Sa kasalukuyan, madali nang mapapakinggan ang mga awiting nabanggit sa internet tulad ng Joselinang Baliwag na inawit ng aktivistang mang-aawit na si Susan Fernandez Magno at ang Alerta Katipunan na inawit ng grupong Inang Laya. Inawit din ang Inang Laya ng tula ni Andres Bonifacio na Pag-ibig sa Tinubuang Lupa at ang Kung Tuyo Na ang Luha Mo Aking Bayan ni Amado V. Hernandez. Ang awiting Bayan Ko, bagamat nasulat ni Jose Corazon de Jesus noong 1929 at nilapatan ng musika ni Constancio de Guzman, ay nananatili pa ring inaawit sa mga kilos protesta magmula noong panahon ng batas militar ni Marcos hanggang sa kasalukuyan. Ang iba pang awit ng rebolusyon ay mukhang tungkol sa pag-ibig, ngunit may nakatagong mensaheng makabayan gaya ng "Sa iyo ang dahil" na nalikha noong panahong bitayin ang Gomburza noong 1872. Isa pang awit ay ang Mga Martir na nalikha sa Nueva Ecija noong 1897 na tungkol sa pagpatay kay Rizal at sa 3 paring martir. Sa huling bahagi ng papel ni Antonio Hila ay binigyang diin niya na ang mga awit ng rebolusyon na nagpaalab ng nasyonalismo ay nananatiling makabuluhan sa kasalukuyan sapagkat wala pa rin namang nagbago dahil patuloy pa rin nakikibaka ang mga Pilipino sa mga mapagsamantala. Iyong napakinggan ang salaysay ng pananaliksik ni Dr. Antonio Hila na ang musika ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga Kastila. Dumako na tayo sa mga mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa akda. Unang tanong, anong mahalagang paksa ang inilalahad ng mga awit sa panahon ng pananakop ng mga Kastila na nagbibigay ng paglalarawan sa katangian ng panitikan sa panahon ng Rebolusyong Pilipino? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang mga nilikhang awit ay nasa panahon ng pananakop. Mahalaga sa mga bayani ng ating kasaysayan ang kalayaan, kaunlaran at kapayapaan ng bayan. Kaya naman, kapuna-puna ang pag-ibig, pagkakaisa, kapayapaan at pakikipaglaban ang pinapaksa ng mga akda katulad ng awit. Ito rin ang dahilan kung bakit ang panitikan noong panahon ng mga Kastila ay marubdob na nagpapahayag ng pag-ibig sa kapwa at bayan, pagkakaisa at malasakit, buhay at kapalaran,
Kasama na rin ang pagtuligsa sa mga maling gawi ng mamamayan at mga pang-aabuso ng nasa kapangyarihan. Ikalawang tanong, ano ang kahalagahan ng pag-aaral sa mga awit ng himagsikan laban sa mga Kastila sa pagtalakay ng mga isyong panlipunan sa kasalukuyan? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay naipababatid muli sa mga Pilipino, lalo na sa bagong henerasyon, ang kaganapan noong unang panahon. Sa pamamagitan nito, maaaring magkaroon ng ideya ang lahat ng Pilipino sa kapalaluan at tunay na layunin ng mga mapagsamantala sa kaban ng bayan. Inilalahad ng mga awit ang kaawa-awang kalagayan noon at ang kahinaan ng mga Pilipinong makita ang magandang layunin ng ilan, kaysa sa may nakatagong pansariling interes lamang. Kung susuriin, ipinapakita at ipinapaunawa sa awit ang huwad na pagtulong at kunyaring malasakit sa bayan ng mga taong may masamang hangarin. Nangyayari ngayon katulad ng mga pangyayari noon. Nawala nga ang masyadong kontrol ng dayuhan sa ating bayan at pamahalaan. Ngunit pumalit naman ang mga ganid sa kapangyarihan at yaman ng bayan. Ginigising ng awit at iba pang akda ang kamalayan nating lahat ukol sa kaganapan sa ating lipunan sa kasalukuyan. Ikatlong tanong, paano makakatulong sa kasalukuyang lipunan ang pag-aaral ng awit ng himagsikan? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay narito. Sinasabing ang kasaysayan ay bahagi ng kaunlaran. Sa makatwid, mahalagang mabalikan ang nakaraan upang muling sariwain ang mga aral ng kasaysayan kung saan nailagay sa peligro ang buhay at kinabukasan ng mamamayan at bayan. Ito ang magsisilbing gabay upang lubos na mapagtanto ng mga Pilipino ang halaga ng pagkakaisa, pag-ibig sa kapwa at sa bayan, pagpapaunlad para sa kinabukasan. Sa kasalukuyan, ang ating bansa ay marami pa ring kinakaharap na pagsubok sa pamunuan man o sa mamamayang Pilipino mismo. Ang mga aral ng kasaysayan at paksa ng mga awitin at iba pang akda noong unang panahon ay tila akmang-akma pa rin sa ating kalagayan. Makakatulong ito upang muli nating mapag-isipang mahusay ang mga hakbang tungo sa minimithi nating kaunlaran, kapayapaan at kaayusan, pagkakaisa at pag-ibig sa kapwa at sa ating mahal na bansang Pilipinas. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.